Isipin mo ang Europe. Ano ang unang pumapasok sa isip mo? Malamang, mga taong nakasuot ng nakakapal at magagarang coat. Naglalakad sa malamig na kalsada. May hawak na mainit na kape at may background na mga historical na gusali habang umaambon o may snow. Sosyal, di ba? Parang laging pang pelikula ang eksena. Pero burahin mo muna ang mga imahe niyan sa isip mo. Dahil ang realidad ngayon sa Europe, malayong malayo sa inaakala natin. Europe is burning, not because of war, not because of wildfires alone, but because of a relentless heat wave that has turned cities into furnaces and ordinary summer days. Sa halip na malamig na simoy ng hangin, ang sasalubong sa iyo ay hangin parang galing sa tambutso ng bus. Ang mga sikat na lungsod na dati nating pangarap puntahan para magpalamig, ngayon ay para ng malaking oven dahil sa matinding heatwave. Pumapalo sa 30 degrees Celsius o higit pa ang temperatura. Kaya naman, tatalakayin natin kung bakit ang dating winter wonderland ay nadiding literal na impyerno sa lupa at kung bakit hindi sila handa sa ganitong klaseng sakuna. Tara, sama-sama nating saliksigin. Pero bago tayo mag-umpisa, ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumago pa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang i-like ang video na ito at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Sigurado ako may magko-comment dyan at magsasabing sus 31 hanggang 38 degrees lang pala. Mas mainit pa sa Pilipinas kapag summer o kaya sa Middle East na umaabot ng 50 degrees. Mga uuwi naman ito mga taga-Europe. Pero bago tayo manghusga at magsabi ng nag-iinarte lang sila, kailangan nating intindihin kung bakit magkaiba ang init na nararanasan natin kumpara sa nararanasan nila. Hindi ito usapin ng pagiging maarte. Usapin ito ng kahandaan at biolohiya. Ang katawan ng tao ay kusang nag-a-adjust sa kung anong klima ang nakakasanayan nito sa paglipas ng panahon. Tayong mga nakatira sa mga tropikal na bansa, sanay na sanay ang katawan natin sa araw-araw na maalinsangan. Madalig magpawis ang katawan natin para palamigin ang ating sarili. Sa kabilang banda, ang mga tao sa Europe ay sanay sa malamig na klima. Kapag bigla at mabilis na tumaas ang temperatura, nakakaranas ang mga katawan nila ng tinatawag na thermal shock. Hindi agad nakakahabol ang sistema ng katawan nila para i-regulate ang init. Kaya mas madali silang mahilo, ma-dehydrate at tamaan ng heat stroke sa temperaturang para sa atin ay normal na araw lang. Ngayon, para maintindihan natin kung bakit sobrang laking balita nito at kung bakit parang nagugunaw ang mundo ng mga taga-Europe, kailangan nating tignan kung paano nga ba ginawa ang mga bahay at gusali doon. Sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa sa Southeast Asia, sanay tayo sa matinding init. Ang mga bahay natin madalas may malalaking bintana, presko, mataas ang kisame at sadyang ginawa para makapasok ang hangin. Pero sa mga bansa tulad ng France, Germany, Spain at United Kingdom, ibang-iba ang sitwasyon at pangangailangan. Daang-daang taon nilang pangunahing kalaban ang matinding lamig ng winter. Kaya ang mga bahay nila dinisenyo para magtago at magkulong ng init. Makakapal ang mga dingding na yari sa bato o brick. Matitibay ang insulation ng mga bubong at pader. At ang mga bintana ay ginawa para hindi makapasok ang mga malamig na hangin mula sa labas. Sa madaling salita, ang mga bahay nila ay parang malaking termos. Napakaganda ng disenyo ito kapag panahon ng taglamig dahil nakakatipid sila sa gastos sa heating. Pero kapag tumating ang ganitong klaseng matinding heatwave, nagiging malaking bitag ang sarili nilang tahanan. Yung dating protection nila sa yelo, ngayon ay nagiging parang air fryer. Pagpasok mo sa loob ng bahay sa Europe ngayon, hindi ka sasalubungin ng preskong hangin. Maiipon ang init sa loob mula sa sikat ng araw sa maghapon at dahil walang maayos na ventilasyon o daanan para lumabas ito, madalas ay mas mainit pa sa loob ng bahay kaysa sa labas. Imagine,
Uuwi ka galing trabaho. Pagod na pagod ka. Gusto mo magpahinga ng maayos. Pero ang sasalubong sa iyo ay temperaturang nakakapaso at nakakawala ng hininga. Wala kang matakbuhan dahil ang mismong bahay mo ang nag-iinit sa iyo. Dahil na hindi sanay sa matinding init ng mga tao roon, hindi rin uso o normal ang pagkakaroon ng aircon sa mga ordinaryong bahay. Sa atin dito, halos lahat ng bahay kung walang pambili ng aircon, siguradong may 2, 3 o 4 na electric fan. Normal at kasama na sa budget natin yan. Pero sa Europe, lalo na sa mga northern parts, marami ang walang permanenteng air conditioning system sa kanilang mga tirahan. Hindi nila kailanman nakitang kailangan nila ito dahil ilang araw lang naman sa isang taon kung umaraw ng mainit at kadalasan ay tama lang ang timpla ng panahon. Kaya nang biglang pumalo ng 40 degrees ang temperatura, nagkagulo ang mga tao. Nagsimula ang tinatawag na matinding panic buying sa lahat ng appliances store. Biglang naging pinakamahalagang bagay sa buong kontinente ang electric fan at portable aircon. Ayon sa mga nakalap na ulat, tumaas ng halos 3,000% ang benta ng mga electric fan sa loob lamang ng isang weekend. Simot ang lahat ng inventaryo sa mga sikat na tindahan at maging sa mga online shops. Nakuunahan at nagkaagawan ang mga tao. Wala nang pakialam ang mga mamimili kung anong brand ang nakalagay sa kahon, kung inverter ba o hindi, kung maganda ba ang kulay o hindi, o kahit mukhang laruan ang itsura. Basta umiikot ang LC at naglalabas ng hangin, bibili nila agad ng walang tanong-tanong. Ganyan kalala at kadesperado ang sitwasyon ngayon. Nakakatawang isipin na ang mga taga-Europe na akala natin ay laging handa, kalmado at nakakaangat sa buhay ay nagkakagulo ngayon dahil lang sa pagbili ng ventilador. Pero ito ang masaklap na realidad nila ngayon na kailangan nilang harapin. Pero sa likod ng mga nakakatawang kwento at mga meme sa internet tungkol sa pag-aagawa ng electric fan, mayroong napakaseryosong banta sa buhay at kalusugan ng mga tao. Ang heatwave na ito ay hindi lang basta mainit na panahon na pwede mong idaan sa pag-inom ng malamig na tubig, pagkain ng ice cream o pagtambay sa mall maghapon. Nakakamatay ito at hindi ito dapat gawing biro. Maraming lugar sa kontinente ang naglabas ng red alert o ang pinakamataas na antas ng babala para sa kaligtasan ng publiko. Nagsara ang maraming mga paaralan dahil hindi naligtas para sa mga bata na manatili sa mga silid-aralan na walang sapat na ventilasyon o hangin. Ang mga infrastruktura ay bumigay rin. Ang mga riles ng tren na ginagamit araw-araw ng libo-libong tao na apektuhan dahil sa sobrang init. Dahil nag-e-expand ang bakal at nagiging delikado para sa mga bumabiyahing tren na nagdudulot ng matinding delay sa transportasyon. Ang pinakakawawa at pinakaapektado rito ay ang mga vulnerable na grupo ng lipunan natin. Ang mga matatanda na nag-iisa sa bahay, mga may sakit sa puso, mga may malalang problema sa paghinga at mga maliliit na sanggol. Kapag ang katawan ng tao ay na-expose sa sobrang init ng matagal na oras at walang paraan para magpalamig, maaari itong mauwi sa heat exhaustion at tuluyang maging heat stroke. Hindi biro ang heat stroke. Kung minsan hindi mo napapansin na nade-dehydrate ka na pala, nagsisimula yan sa matinding pagkauhaw, pananakit ng ulo, pagkahilo at pamumulikat ng kalamnan. Kapag umabot na sa punto na hindi ka na pinapawisan kahit sobrang init, iyan ay senyalis na bumiday na ang natural cooling system ng katawan mo. Kapag hindi na makontrol ng katawan ang sarili mong temperatura, pwede kang malito, mahimatay, mag-collapse sa mga internal organs mo, at tuluyang mamatay kung hindi madadala agad sa ospital para malapatan ng lunas. At dahil puno na rin ang mga ospital ng mga pasyenteng na heat stroke o na dehydrate, mas nagiging kritikal at nakakapangamba ang sitwasyon. Lalo pang lumalala ang kalbaryo kapag sumapit na ang gabi. Sa normal na kondisyon ng panahon, paggabi, lumalamig ang paligid at nakakapagpahinga ang katawan natin para bumawi ng lakas para sa susunod na araw. Pero sa tindi ng heatwave na ito, kahit madaling araw na,
napakainit pa rin sa paligid. Hindi nakakabawi ang katawan ng mga tao. Hindi sila makatulog ng maayos o kahit man lang makapag-idlip. Imagine, yung pakiramdam na pagod ka sa buong araw dahil sa pakikipaglaban sa init, tapos paghiga mo sa kama mo, ang unan at kumot mo ay parang pinlansya dahil sa naipon na init sa kwarto. Walang pahinga, nakakadarin ito hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa mental at emosyonal na kalagayan ng mga tao. Nagiging irritable lahat at nawawalan ng focus sa trabaho at pag-aaral. Pero dahil nga sa tindi ng init na nararanasan nila, ay dito na pumapasok ang mas malaki at mas nakakatakot na problema. Ang tinatawag nating vicious cycle o yung paikot-ikot na problema na palala ng palala habang tumatagal. Dahil sa sobrang tindi ng init, napipilitan ng mga tao na bumili at gumamit ng aircon. Tama naman yun, kailangan nilang magpalamig para makasurvive sa araw-araw. Pero kapag milyong-milyong tao ang sabay-sabay na nagbukas ng aircon sa iisang kontinente, nagkakaroon ng napakalaking demand sa kuryente na hindi inaasahan. Nai-stress ng gusto ang power grids ng mga bansa na maaari magdulot ng malawakang blackout. At paano ba ginagawa ang malaking porsyento ng kuryente? Kahit na unti-unti nang lumilipat ang Europe sa renewable energy tulad ng wind at solar power, malaking bahagi pa rin ng kuryente nila ay nanggagaling sa pagsunog ng fossil fuels tulad ng coal at natural gas. Kaya para palamigin ang mga bahay nila ng pansamantala, kailangan nilang gumamit ng mas maraming kuryente na nagre-resulta sa mas maraming carbon emissions na nailalabas sa atmosphere. At ano ang epekto ng carbon emissions na ito? Ito mismo ang pangunahing dahilan ng global warming at climate change. Sa huli, ang kalbaryo na nangyayari ngayon sa Europe ay isang napakahalagang leksyon para sa buong mundo. Kasama na tayo mga nandito sa Pilipinas. Kahit pa sabihin nating sanay na tayo sa init at pawis, hindi tayo immune o ligtas sa mga malalang epekto ng climate change na paparating. Kung ang mga mayamang bansa na may magagandang pasilidad, pondo at advanced technology ay hirap at nagkukumahog sa pagharap sa ganitong uri ng sakuna, paano pa kaya ang mga bansang papaunlad pa lang at walang sapat na budget? Ang hangin mainit na parang tambutso sa labas ng mga magagarang bahay sa Europe ay hindi lang isang pansamantalang abala o balita sa TV. Ito ay isang napakalakas na paalala na kalikasan pa rin ang may pinakahuling say sa lahat ng bagay. Kapag nagbago ang timpla at balanse ng mundo dahil sa mga mapanirang ginagawa natin, wala tayong ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili nating kapabayaan at wala tayong ibang pwedeng gawin kundi ang matuto, mag-adjust at magbago na sistema. Hindi natin pwedeng iasa na lang sa isang maliit na electric fan o bago at malamig na aircon ang kinabukasan ng ating planeta. Habang patuloy nating pinapalamig ang ating mga sarili ngayon, kailangan din nating isipin at gawan ng paraan kung paano natin papalamigin at tutulungan ang nag-iisang mundo natin. Ito ay isang seryosong babala na hindi natin pwedeng ipagpawalang bahala o ipagpabukas. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod kong video. Ako si Mr. Saliksik at sa bawat kwento at kaalaman ay huwag nating kalimutang magsaliksik.